Nagpasya si Donald Trump na magpadala pa rin ng tropa sa Venezuela sa hybrid na paraan. Naghahanda ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na gumamit ng pribadong kumpanyang militar sa Venezuela imbes na magpadala ng tropang Amerikano. Hindi tinatanggal ni Donald Trump ang posibilidad ng military presence ng United States sa Venezuela. Ayon sa mga malalapit na source kay Pangulong Donald Trump, maingat pa rin siya sa ideya ng matagalang pananatili ng sundalong Amerikano. Noong nakaraang linggo, nagtanong ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos sa mga military contractor tungkol sa suporta nila sa operasyong militar sa Venezuela. Ito ang solusyon. Hindi makikidigma ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos, pero ang mga pribadong military contractor ang magbabantay sa oil field at tutulong sa iba pang bagay. Ayon sa kampo ni Trump, ang pagpadala ng tropa sa Venezuela ay para sa seguridad, pero hindi talaga ito ang tunay na layunin. Layunin na mapaalis sa bansa ang mga Ruso, Chino, Cubano at Iranian para mawala ng kaugnayan ang Venezuela sa kanila. Inanunsyo ni Trump ang pakikipagtulungan sa Venezuela at pagbenta ng United States ng unang batch ng langis ng Venezuela na nagkakahalaga ng $500 milyon. Nag-usap si Trump at bagong Pangulo ng Venezuela na si Delcy Rodriguez. Samantala, hindi man lang binanggit ni Vladimir Putin na nahuli ang kanyang kaibigang si Nicolas Amadon. At kahapon, sinakop din ng Estados Unidos ang ika-6 na tanker ng anino ng fleet ng Russia. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Ang administrasyon ng United States ay nagbabalak gumamit ng mga pribadong military company sa Venezuela imbes na magpadala ng tropang Amerikano ayon sa mga source ng Cable News Network. Hindi isinasara ni Trump ang posibleng presensyang militar ng United States sa Venezuela, ngunit ayon sa source, nag-iingat siya sa ideyang ito. Noong nakaraang linggo, humingi ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos sa mga pribadong military company ng impormasyon tungkol sa suporta nila sa operasyong militar sa Venezuela. Diretsahang sinabi ni Trump na gusto ng Estados Unidos ang langis ng Venezuela. At ayon sa ilang mga source, ang layunin ay limitahan ang supply ng langis sa mga kalaban ng Amerika gaya ng Russia, China, Iran at Cuba. Bahagi ng planong ito ay ang panatilihin ang langis na nasa teritoryo na ng Venezuela doon lang. At para masigurong hindi mapasok ng mga mabangis at maruruming Ruso at manakaw ang langis na iyon. Maaaring gawing tungkulin ng pribadong military contractor ang layuning ito kung sakaling bumalik ang mga kumpanyang Amerikano ng hilaw na materyales dito. Binibigyang diin ko na mahalaga ang seguridad para mapanatili ang mga pamumuhunan ng malalaking kumpanya ng langis na hinihikayat ni Trump na mag-invest sa Venezuela. Para dito, kinakailangan ang isang malinaw na plano para protektahan ang mahahalagang asset ng langis mula sa mga grupo. Sa vacuum ng kapangyarihan matapos mapatalsik si Pangulong Modora, iniulat na kukunin ang mga kontratista para protektahan ang mga asset ng langis. Ilang pribadong security at military na kumpanya ang agad na nagnanais makibahagi sa presensya ng Amerika sa Venezuela. Mataas ang interes dahil sa posibleng kita. Gusto ko ring banggitin na noong digmaan sa Iraq, gumastos ang Estados Unidos ng $138 bilyong para sa mga pribadong kontratista sa seguridad at lohistika. At dito, may isang kawili-wiling punto. Ang Gray Bull Rescue Foundation ay binubuo ng mga veterano ng Amerikanong espesyal na puwersa. Tinulungan nila ang oposisyon leader at Nobel Peace Prize laureate na si Maria Corina Machado na makatakas palihim mula Venezuela noong nakaraang taon. Sinabi ni Brian Stern, tagapagtatag ng Gray Bull, na ilang buwan nang nagtatrabaho ang kumpanya sa rehiyon. Narito ang kanyang pahayag. Iba itong pamumuhunan, kasama pa ang dating Navy Sea, Air and Land Green Berets at Ninja para sa seguridad. Maaaring makasama rin sa trabaho si Eric Prince, tagapagtatag ng pribadong militar na Blackwater at kasamahan ni Donald Trump. Malaki ang papel ng kanyang kumpanya sa Iraq matapos ang pananakop ng United States noong 2000 at tatlong nagbibigay ng seguridad
lohistika at proteksyon sa langis na infrastruktura. Ang pribadong kumpanyang militar na ito ay nagpalit ng pangalan at ngayon ay kilala bilang Academy at Constellis matapos masangkot sa iskandalong pamamaril ng mga sibilyang Iranian noong 2007. At ang pagkuha ng mga pribadong kumpanyang militar ay hindi rin aksidente. Ang administrasyon ni Trump ay naharap sa kawalan ng kagustuhan ng sariling mga negosyo na mamuhunan sa Venezuela. Ang pinununo ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa Amerika na ExxonMobil, si Darren Woods, ay nagsabi sa isang pagpupulong sa White House na ang merkado ng Venezuela sa kasalukuyang kalagayan ay hindi angkop para sa pamumuhunan. Binanggit niya ang kahalagahan ng paghahanda ng solusyon sa seguridad at batas. Sinabi ni Trump kalaunan na ayaw niyang payagan ang ExxonMobil na magtrabaho sa Venezuela. Parang, kung magmamagaling ka, hindi kita papayagan doon. Pero ang mismong diwa ay nananatiling diwa. Sabi ng pinakamalaking kumpanya, ayaw talaga nilang mag-invest doon. Inaasahan ng mga analista na mag-iingat ang mga higante ng langis habang wala pang solusyon sa seguridad mula sa administrasyon ni Trump. Magtatanong ang mga kumpanya ng langis kung maaari silang magpatuloy sa operasyon at ligtas bang makakatrabaho ang kanilang mga empleyado sa Venezuela pagkatapos ng pag-alis ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos. At dito, dapat nating tandaan na ang banta sa Venezuela, ibig sabihin sa mismong lugar, sa mga kalsada, ay hindi lang mula sa mga grupong sumusuporta sa rehimen, kundi pati na rin mula sa mga armadong grupo mula sa Colombia. Kung ma-pressure ng United States o bagong pamahalaan, maaaring atakihin nila ang oil infrastructure. Matagal nang itinaas ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos sa pinakamataas na antas ang babala sa paglalakbay sa Venezuela dahil sa panganib ng pagdukot, pagpapahirap, terorismo, pag-aresto at kakulangan sa medikal na infrastruktura. Dagdag pa, ang huling babala matapos bisitahin ng delegasyon ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos noong Enero ay nananawagan sa mga Amerikano na agad lumikas sa Venezuela at mag-ingat sa armadong pulisya. Dapat panlabas na puwersa ang magpatupad ng kaayusan, ngunit hindi pwedeng ipadala ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Sinabi rin ni Trump na nagkaroon siya ng makabuluhang pag-uusap kay pansamantalang Pangulo ng Venezuela Delcy Rodriguez. Ipinahayag ni Trump na sa panahon ng negosasyon ay tinalakay ang mga pangunahing paksa, partikular na ang kooperasyon sa larangan ng enerhiya, pagmimina ng mga mineral, kalakalan at mga isyu ng pambansang seguridad. Binanggit niya na ang pagtutulungan ng Estados Unidos at Venezuela ay maaaring magdulot ng benepisyo sa parehong panig. Ipinahayag ni Trump ang kumpiyansa na may pagkakataon ang Venezuela na muling umunlad ang ekonomiya at kasaganaan. Sinakop ng Amerika noong Huwebes ang oil tanker na Veronica. Ito na ang ika-6 na barko na inaresto sa ilalim ng operasyon ng Amerika sa Caribbean na may kaugnayan sa Venezuela. May mahalagang detalye. Ilang araw lang hindi na Veronica ang pangalan ng tanker, ginawa na itong Galileo at nagtaas pa ng bandila ng Russia para umiwas sa aresto. Ewan ko, pero maraming tanker ng anino na hukbong dagat ng Russian Federation ang akalay mag-iiba ang trato ng mga Amerikano kapag itinaas nila ang 3 kulay na bandila. Parang, ay may bandila ng Russia, huwag hulihin. Ganon din ang 3 tanker mula Venezuela, nagparehistro sa Sochi at Taganrog pero nahuli rin. Hindi natatakot ang mga Amerikano sa bandila ng Russia, hindi talaga sila natatakot. Hindi ito umubra at napakahalaga ng pangyayaring ito. Kamakailan lang, si Vladimir Putin ay malakas na nagbanta muli sa Ukraine at sa kanluran, humihingi ng mga garantiya sa seguridad. Hinihiling ang pagbuwag ng NATO at iba pa, pero nakalimutan niya ang tungkol sa Venezuela. Sa kanyang unang pampublikong talumpati pagkatapos ng bakasyon sa bagong taon, sa seremonya ng pagtanggap ng mga kredensyal ng mga banyagang embahador sa Kremlin, ni isang salita ay hindi binanggit ni Putin tungkol sa pagsakop ng mga sundalong Amerikano. Kay Nicolas Maduro, na 2 beses niyang nakatagpo sa nakalipas na 1.5 taon. Paalala lang, nagkita si Putin at si Maduro noong Mayo 25 at Oktubre 24 ng nakaraang taon. Tinawag ni Putin ang Venezuela na kaibigan at kasosyo ng Russia. Nagkaroon sila ng estratehikong kasunduan. Noong Enero 3 dinukot si Maduro, tapos Enero 15 lumabas si Putin pero tahimik lang siya, parang walang nangyari.
Tahimik din si Putin sa pag-aresto ng shadow fleet tankers ng Russia na nagdadala ng langis ng Venezuela. Ganyan, oo, dapat pilitin ang mga Ruso na ilagay sa lugar nila. Doon, ang kalbong sitsmo mula sa kanto, ewan ko, basta nakakalimutan ang mga salita. Siguro nakalimutan niya kung sino si Maduro, nasaan ang Venezuela, at ano ang mga tanker na yon. Titigil na muna ako dito. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa ilalim ng episode na ito kung naging interesante o kapaki-pakinabang sa inyo. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Ingat kayo, paalam!